Okay, magandang oras na naman po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Edgar Manondo para sa Host Wi-Fi Web Solutions Code Literacy Project. At sa nakalipas nating tutorial ay tinuruan ko na po kayo na buuin ang inyong page layout sa pamamagitan ng table tags. Okay, at kung maaalala ninyo, ito po yung ating huling ginawa. Maaring nagtataka kayo kung bakit may mga kulay itong ating mga sections ng ating layout. Itong mga kulay na ito ay temporary lang. Inilagay lang natin ito para sa ganun ay ma-distinguish ninyo yung mga sections na ginagawa natin. So, pagka nalagyan na natin yan ng mga images at ng mga texts, maaring mamili na tayo kung ano talaga yung kulay na gugustuhin natin na ilagay. But for now, itong ginagawa natin is to distinguish the sections. Okay. So punta tayo ngayon sa ating code sa ating Notepad++ at ito yung loob ng ating mga codes at ang ginamit nga natin itong table layout. Ayan, kung makikita nyo, ito yung table, ito yung kanyang close. Okay, yung first section, ito yung bumubo sa first section sa taas, sa kanyang header na pwede nating lagyan ng images at text later on. Ito naman ang bumubo dun sa navigation bar, ito yung sa main body nya, at saka ito yung sa footer. Okay. Now, ang ituturo ko po sa inyo ay tungkol sa commenting. Kung paano mag-comment sa inyong codes para sa ganun ay pagka dumami at dumami na ang iyong mga codes ay hindi po kayo malilito. Yan, napakahalaga po ang pagko-comment. Okay? At dahil hindi naman importante or hindi naman binabasa ng ating HTML codes ng browser dun sa mga space. Halimbawa, lagyan natin ng mas malayong space ito, lagyan din natin ng mas malayong space ito, at saka ito ay hindi naman po ibig sabihin na lumalaki yung space dito sa browser pagka clinic natin. Tingnan po natin dito, check natin pag ni-refresh natin ang page. Ayan, hindi po nagbabago yung spacing kasi ang code automatic yung space ay inilalapit niya pag binasa niya sa browser. So, ito ay isang magandang practice upang sa ganun na hindi po kayo malito sa inyong pagpapatuloy na pagko-code. Okay? So, halimbawa dito, okay, ang commenting ay binubuo po sa HTML ng yung usual na less than, greater than tag. Inside, meron siyang exclamation point and then 1, 2, 3, 4 the dashes. Okay? At sa gitna nito, right, pwede na po kayong maglagay ng inyong comment. So, ano yung comment? Ang comment ay napaka-importante para i-identify natin yung section na yon. Halimbawa, itong TR, close TR na to, na may isang table dimension, ay minarkahan natin na ito yung header. Ayan, so kukunin natin ngayon yung mark natin at ilalagay na lang natin dito sa gitna. Okay, this is the header. So ito po, hindi po lumalabas sa browser. Pagka sinave natin ito, balikan natin yung ating browser. Pag refresh natin, wala na yung sulat dito sa gitna kasi inilagay na natin doon sa ating comment. Okay? So, maaari din natin kopyahin ito, copy, Control C, lagay natin dito sa ending tag ng TR para alam natin. So, this is the end of the header. Okay. So, ganito po ang commenting. Napaka-importante po ang commenting. Kasi pag habang nagko-code po kayo, dadami po ang mga codes dito sa gitna nito. O kaya naman dito sa bahaging ito, mas lalo na dito sa main body. Ayan. So, kung meron po kayong comments, ay mas maiintindihan ninyo pag kayo mag-e-edit na ng inyong code. So,
natin ito, gawin natin, lagyan natin ulit ng comment. Okay, exclamation point, 1, 2, 3, 4 dashes, at lagyan natin ng comment. Alisin na natin ito at ilagay natin sa gitna. Okay, this is the navigation bar. At i-paste natin ulit. Kailangan meron tayong comment. Okay, 1, 2, sa hulihan, 1, 2, and then close. Okay, this is the end of the navigation bar. Alright, ito naman yung body natin. So 1, 2, 3, 4, kunin natin yon. Okay, at ilagay natin dito. This is the main body. Okay, and 1, 2, 3, 4, paste natin. This is the end of the main body. At dito sa bandang ito, oops, okay, this is the footer. Okay, saan na natin yan, and dito sa bahagi ito, this is the end of the footer. Okay, so nakikita po ninyo na ang kulay po ng ating comment ay green. Yan. Okay, so bakit dalawa lang ang dashes dito at dashes din sa gilid? Kasi pag dinamihan po natin yung dashes ay binabasa po ng HTML na hindi tamang code yon. So dalawa lang. Okay, ngayon at na markahan natin yung mga sections na, okay, pwede na tayong gumawa dito sa bahaging, okay, unahin natin dito sa taas, sa header. Alright, so halimbawa ang gusto nating header ay image. Okay, so ang code po ng image ay img space src equals quotation marks, single quotation marks. Maari din po ninyong gamitin ang double quotation marks, pero ang ginagamit ko dito sa aking codes ay single quotation mark, dahil pwede rin ito at ready na kasi ito pagka kinonvert ko yung page na PHP page. Ayan, so hindi na ako problema tungkol sa quotation marks, kasi sa PHP mayroong problema minsan dun sa double quotation marks. Kailangan nating lagyan pa ng slash, okay, or backward slash para sa ganun ay mabasa ng PHP page. So para sa convenience, pwedeng ang gamitin natin ay single quotation. Alright, so ang image source ang dinidescribe dito, pagka ang code ay img space src ang tag, ay ibig sabihin ito ay maglalabas siya ng image sa browser, at dinidefine niya ngayon yung src, yung source kung saan magmumula yung image na yon. Tingnan natin yung ating layout folder. Ito yung ating layout folder, ito yung index na ginagawa natin, index 3 yung ating kinocode. Ang file na panggagalingan ay manggagaling dito sa images. Okay? At kung titingnan natin, mamimili tayo alin dito yung ating gagamitin. Halimbawa, itong logo 1 ang gamitin natin, at may file extension siyang .png. Alright. So balikin natin yan yung ating code. So ang una sa source is yung folder name, which is images. Alright. And then lagyan natin ng / and then the name of the file. Okay, logo1.png. Alright, save natin. Check natin yung ating page. Okay, pag refresh, lumalabas na yung
image dito. May blue na image na kulay dito sa baba ng image natin dahil dun sa background na ginawa natin. Okay? So, kung gusto nating alisin yon, of course, alisin na natin itong background color. Okay? Pwede na natin halimbawa alisin ito or gawin nating white. Okay? So, pag white ang gusto natin, hash sign at 6 na F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Save natin. At puntahan natin yung ating file. Refresh. Okay. So, makikita po ninyo na puti na yung ating background. Now, punta tayo sa susunod, yung bahagi ng navigation bar. Okay. Now, dito sa bahagi ng navigation bar, kailangan natin ng tinatawag na table kung saan ilalagay natin dito sa loob ng TD. Okay? Ito yung tinatawag nating nested table. Alright, so lagyan natin ng space. Ayan. Pwede tayong maglagay ng code, ng comment. Okay. Sabihin natin nested table. Table for the navigation bar. Okay. Ayan. So, gagawa na tayo ngayon dito ng table. Okay. Table. Right. Close table. Okay. Lagyan natin ng isang row. TR. Close TR. Ngayon, inside that row, kung maalala nyo, yung ating tinutularang file ay ito. Okay. Check natin. Sandali. Nag-load po siya. Yung mabagal. Okay, puntahan muna natin yung ating, ayan, ito na. Nag-load na siya. So, ito yung gagawin natin. Bahaging ito. Okay, kung saan meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6 sections ito. Kung ibig sabihin nito, 6 din yung gagawin nating table dimensions. So, babalik tayo dito. Okay. Sa inside ng isang row, meron tayong TD. Okay. Pwede natin dito ilagay /TD. Alright. So, 6 yung hinahanap natin. So, kopyahin lang natin ito. Copy. Okay. 1, 2, ayan, 3, 4, 5, 6. Okay, copy paste. Copy paste lang po 'yon. Alright. So, meron na tayong 6 na dimensions na nakalagay sa isang table nested dito po sa ating navigation bar. Okay, para makita natin, lagyan natin ito ng border equals. Tingnan natin para meron tayong guide sa ating paggawa. Kailangan may border para makita natin. Okay, lagyan din natin siya ng width. Okay, width equals. Okay, ang width nito ay pumaparehas dito sa table width. So, ang width ng table natin is 1000 px. So, magiging 1000 px nito. 1000 px. Okay. Pagbalikan natin. Refresh. Okay. Kita po natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So,
parang wala pa siyang kasing laman, kaya ganyan po ang itsura.